Henesis Kabanatang 30. At nang makita ni Raquel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit si Raquel sa kanyang kapatid at sinabi kay Jacob, "Bigyan mo ako ng anak, o kung hindi ay mamamatay ako." At nagningas ang galit ni Jacob kay Raquel at nagsabi, "Ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata?" At sinabi niya, "Narito ang aking alilang si Bilha. Sumiping ka sa kanya upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod, at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya." At ibinigay niyang asawa si Bilha na kanyang alila, at sinipingan ni Jacob. At naglihi si Bilha, at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. At sinabi ni Raquel, "Hinatulan ako ng Diyos, at dininig din naman ang aking tinig, at binigyan ako ng anak. Kaya't pinanganlang Dan." At si Bilhang alila ni Raquel ay naglihi uli, at ipinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Raquel, "Ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid, at ako'y nanaig," at siya'y pinanganlang Neptali. Nang makita ni Leah na siya'y hindi na nanganganak, ay kinuha si Silpa na kanyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob. At si Silpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Kapalaran," at pinanganlang Gad. At ipinanganak ni Silpa na alila ni Leah ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Mapalad ako, sapagkat tatawagin akong mapalad na mga babae." At tinawag niya ang kanyang pangalan na Aser. At yumaon si Ruben ng panahon ng paggapas ng trigo, at nakasumpong ng mga mandragoras sa bukid, at dinala sa kanyang inang kay Leah. Nang magkagayi sinabi ni Raquel kay Leah, "Ipinamamanhi ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragoras ng iyong anak." At kanyang sinabi, "Kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa? At ibig mo pa rin kunin ang mga mandragoras ng aking anak?" At sinabi ni Raquel, "Kaya't sisiping siya sa iyo ngayong gabi, dahil sa mga mandragoras ng iyong anak." At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon, at sinalubong siya ni Leah, at sa kanya'y sinabi, "Sa akin ka dapat sumiping, sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragoras ng aking anak." At sumiping siya sa kanya ng gabing yaon. At dininig ng Diyos si Leah, at siya'y naglihi, at kanyang ipinanganak kay Jacob ang kanyang ikalimang anak. At sinabi ni Leah, "Ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kaupahan, sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa." At kanyang pinanganlang Isakar. At naglihi uli si Leah, at kanyang ipinanganak ang kanyang ika-anim na anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob. Ngayoy makikisama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya na 6 na lalaki." At kanyang pinanganlang Zabulon. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae, at kanyang pinanganlang Dina. At naalala ng Diyos si Raquel, at dininig ng Diyos, at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y naglihi at nanganak ng lalaki, at kanyang sinabi, "Inalis ng Diyos sa akin ang kakutsaan ko." At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, "Dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak." At nangyari, nang maipanganak ni Raquel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laban, "Papagpaalamin mo ako upang ako'y maparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak, na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo."
at papagpaalamin mo ako, sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo. At sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka. Aking napagkilala na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kaupahan at ibibigay ko sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman mo kung paanong pinaglingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating, at naging isang karamihan, at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit. At ngayon kailan naman ako maghahanda ng sa aking sariling bahay. At sa kanya'y sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman, kung ito'y iyong gawin sa akin, at muli kong papastulin at aalagaan ang iyong kawan. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon, na aking hihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may dungis, at ang lahat na maitim sa mga tupa, at ang may dungis at batik-batik sa mga kambing. At siyang magiging aking kaupahan. Gayon ako sasagutin ng aking katuwiran sa haharapin. Pagparito mo, tungkol sa aking kaupahan, na nasa harap mo. Yaong lahat na walang batik at walang dungis sa mga kambing, at hindi maitim sa mga tupa, na masusumpungan sa akin, ay mabibilang mong nakaw. At sinabi ni Laban, narito, mangyari nawa ayon sa iyong sabi. At inihiwalay ni Laban ng araw din yaon ang mga lalaking kambing na may batik at may dungis, at ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may dungis, lahat ng mayroong kaunting puti, at lahat ng maitim sa mga tupa, at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob, at pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo, at almendro at kastano, at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi, at kanyang pinilataw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sangang kanyang binakbakan sa mga bangbang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpainuman, na pinaparoonan ng mga kawan upang uminom, at nangaglilihi pagka nagsisiparoon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga, at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis. At ang mga korderong ito ay inihiwalay ni Jacob, at inihaharap ang kawan sa dakong may batik. At ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban, sa kanyang ibinukod ang mga kawan niya rin, at hindi isinama sa kawan ni Laban. At nangyari na kailanmat maglilihi ang mga malakas sa kawan, ay inilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang, upang sila'y papaglihihin sa gitna ng mga sanga. Tatapwat pagka ang kawan ay mahina, ay hindi niya inilalagay, kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban, at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagong mainam, at nagkaroon ng malaking kawan, at ng mga aliping babae at lalaki, at ng mga kamelyo at ng mga asno.